Pangangalaga sa likas na yaman. Paano nga ba natin mapangangalagaan ang ating likas na yaman? Isa sa ating likas na yaman ay ang puno at halaman. Bilang mamamayan, mayroon tayong tungkulin na pahalagahan ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatanim at pangangalaga ng puno at halaman na proprotekta na natin ang isa sa ating likas na yaman. Ngunit, ano nga ba makukuha nating benepisyo sa pagtatanim ng puno at halaman? Isa sa mga benepisyo ng pagtatanim ay makakakuha ka ng mga gulay nitong malunggay, daon ng ampalaya at bunga ng ampalaya. Napakarami pang gulay ang pwede nating itanim gaya ng gabi, sili at iba pang masustansyang gulay. Bukod sa gulay, pwede rin tayo magtanim ng prutas gaya ng kamyas, mangga, guyabano, at saging. Good for the health na, organic pa. Bukod sa pagkain, ang pinakamahalagang benepisyo na nakukuha natin sa mga puno at halaman ay ang sariwang hangin. Kaya nga hinihikayat tayo ng ating gobyerno na magkaroon ng isang puno bawat isang bahay. Kaya nito, maganda ng harap ng inyong bahay at malinis pa ang hangin ng inyong nilalanghap. Marami ring mga hayop ang nakikinabang sa mga puno at halaman. Gaya ng mga insekto, bulate, mga palaka, ibon, manok, at iba pang mga hayop. Ginagamit nila ang mga puno at halaman bilang kanilang tirahan at pagkain, gaya ng mga insekto at ibon. Halimbawa, ang mga higad ay kumakain ng dahon ng halaman at ginagamit nila rin itong tirahan mula sa masamang panahon. Ang mga ibon naman ay kumakain ng mga prutas mula sa puno at kanilang inilalaglag ang buto sa lupa upang ito ay tumubo ulit at maging isang puno. Dito na nabubuo ang ating ecosystem na lahat ng nilalang mapatao man o hayop ay nakikinabang sa ating likas na yaman. Kaya tara na at pangalagaan ang ating likas na yaman. Nature!